Sa kailaliman ng Romblon Triangle, hindi lang alon ang sumasabay sa mga barko. Mga kaluluwa ng namatay na hindi pa nakakahanap ng kapahingahan. Mga prinsesa, sundalo at seaman, naghihintay ng taong makakaintindi sa kanilang mga kwento. Pero ang pakikinig sa mga patay ay may kapalit na hindi mo aasahan. Shoutout time muna tayo mga Cameronoia. Rosie and Demeterio, welcome sa aming mystery family. Mag-enjoy ka sa mga kwentong hindi mo makakalimutan. Edward Colese, haha. Galactic level na talaga ang takot mo, idol. Salamat sa suporta. Ivey Morzapol Solon, oh salamat sa love from USA. Sending chills back to you. Evelyn Ko, simpleng shoutout pero malaking tuwa sa amin. Salamat. Nora Barrido Jamandre, international listener. Kahit malayo, damang-dama mo pa rin ang mystery vibes. Rowena Sangalang Dubai represent. Salamat sa walang sawang support kahit nasa ibang bansa. Hindi ka pa subscriber? Ano pa hinihintay mo? I subscribe na para sa mas maraming nakakatakot na kwento. I like kung naging creepy ka sa kwentong ito. I-bell icon para sa instant notification ng bagong episodes. Dahil ang mga patay, hindi tumitigil sa pagkukwento. Ikaw ba titigil ka sa pakikinig? Matagal na ako naglalayag sa dagat ng Pilipinas bilang marine engineer. Pero ang biyaheng papunta sa Iloilo na iyon ang unang beses na narinig ko ang sarili kong pangalan na binubulong ng mga hindi ko nakikita. Gabriel. Ang boses ay nanggaling sa engine room, malamig at malungkot na parang hangin mula sa libingan. Akala ko si Mang Edong na tumatawag, pero nang tingnan ko ang relos, 12:30 ng madaling araw, alam kong lahat ng crew ay natutulog na. Bumaba ako sa engine room, hawak ang flashlight, pero ang nakita ko ay higit pa sa inaasahan ko. Mga basang bakas ng paa sa tuyong sahig. Mga anino na gumagalaw kahit walang nagkakast. At sa may dulo ng makina, isang babaeng nakasuot ng puting saya, kumakanta ng awiting hindi ko naiintindihan. Nang lumingon siya sa akin, walang muka. Doon ko napagtanto na ang Romblon Triangle ay hindi lang dagat. Ito ay tahanan ng mga kaluluwa na matagal nang naghihintay ng taong makakakita sa kanila. At ako, si Gabriel Vergara, ang napili nilang maging bridge sa mundo ng mga buhay at patay. Ako si Gabriel Vergara, pero tawag akong Gab. 32 taon ako at marine engineer ng isang cargo ship na naglilingkod sa iba't ibang isla ng Pilipinas. 3 taon na akong nasasanay sa ulan, alon at mga bagyo na parang normal na bahagi na ng buhay ko. Ang dagat ay naging tahanan ko at ang tunog ng makina ay naging awiting nakakatulog. Pero ang biyaheng iyon, mula Batangas papuntang Iloilo, ay iba sa lahat. Naaalala ko pa ang eksaktong araw, Martes ng umaga, Oktubre 15. Ang hangin ay may kakaibang lamig kahit hindi pa naman tag-ulan. Si Kapitan Reyes ay may pag-aalala sa muka habang tinitingnan ang weather report. Gab, sabi niya sa akin, dadaan tayo sa Romblon Triangle ngayong gabi. Mag-ingat ka sa engine room. Natawa ako noon. Kapitan, hindi po ako naniniwala sa mga alamat. Ngumiti siya ng mapait. Hindi rin ako naniniwala dati, Hijo. Pero sa laot, maraming bagay na hindi mo maiintindihan hanggang sa maranasan mo. Ang Romblon Triangle, yan ang tawag nila sa lugar na nasa pagitan ng mga islang Romblon, Sibuyan at Tablas. Sabi ng mga matandang seaman, may mga barkong nawawala rito ng walang bakas. May mga itinuturing na cursed waters, mga lugar na dapat iwasan lalo na sa gabi. Para sa akin noon, kwentong pampalipas oras lang ng mga lasing na marinong gusto lang takutin ang mga baguhan. Pero habang lumalapit kami sa lugar na iyon, unti-unti kong naramdaman ang pagbabago. Hindi lang sa panahon, kundi sa hangin mismo. Parang may mga mata na nakatingin sa amin mula sa dilim ng karagatan.
Ang MV San Miguel ay cargo ship na may 2 dekadang serbisyo na. Hindi bago, pero matatag. 4 na crew ang kasama ko. Si Mang Edong na electrician, si Jun na cook, si Mario na able seaman, at si Boyet na deckhand. Lahat sila ay may kanya-kanyang karanasan sa dagat, pero noon walang nagsasalita tungkol sa ruta namin. Paglubog ng araw, nagsimula ang shift ko sa engine room. Routine lang dapat, check ang temperature, oil pressure, fuel consumption. Pero pagtungo ko sa ibaba, naramdaman ko agad ang kakaiba. Ang hangin ay mas malamig kaysa dati at may amoy na hindi ko mapangalanan. Amoy ng dagat pero mas mabigat, mas malungkot. Habang ginagawa ko ang rounds, napansin ko ang mga shadows sa mga sulok. Alam kong normal lang yon. Mga makina at equipment ang gumagawa ng mga anino. Pero ang mga anino na iyon ay parang may buhay. Parang sumusunod sa galaw ko. Mga eksaktong 11:30 ng gabi nang narinig ko ang unang tunog. Tap, tap, tap. Mula sa dulo ng engine room, parang may naglalakad. Tumigil ako sa ginagawa ko at nakinig. Tahimik lang ang tunog ng makina, walang ibang ingay. Mang Edong, ikaw ba yan? Sigaw ko. Walang sumagot. Lumakad ako sa direksyon ng tunog, hawak ang flashlight. Pagkarating ko sa dulo, wala akong nakita. Pero sa sahig may mga basang bakas ng paa. Malinis na bakas, parang bagong galing sa tubig. Pero ang engine room ay tuyo. Walang tubig na maaaring magdulot ng ganung mga bakas. Pinagpawisan ako ng malamig. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari iyon. Baka may leak sa cooling system, pero hindi naman ganyang itsura ang coolant. Ang mga bakas ay parang galing sa dagat. May bahid ng alat at alga. Bumalik ako sa control panel pero hindi ko na maitapon sa isip ang mga nakita ko. Ang buong oras ng shift ko, pakiramdam ko ay may sumusubaybay sa akin. Hindi ko nakita pero ramdam ko ang mga mata na nakatitig sa likod ko. Nang matapos ang shift ko, akyat agad ako sa deck para sa fresh air. Doon ko nakita si Mario, nakatayo sa railing, nakatingin sa kawalan. Ang mukha niya ay putla at pawisan. Mario, okay ka ba? Tanong ko. Lumingon siya sa akin, parang nagising mula sa panaginip. Gab, nakita mo ba sila? Sino? Nagturo siya sa dagat. Mga tao sa tubig. Nakikita ko silang naglalakad sa ibabaw ng alon. Tumingin ako sa direksyon na tinuturo niya. Walang nakita kundi dilim at mga alon na umiikot sa buwan. Wala akong nakita, pre. Pero nandoon sila, sabi niya. Mas mahinang boses. Nakatayo sa tubig, nakatingin sa amin. Mga lalaki, babae, mga bata, lahat sila ay basang-basa at ano? Nakangiti pero malungkot ang mga mata. Kinabukasan, hindi na normal ang lahat sa barko. Si Jun, ang cook namin, ang unang nagreklamo. Sabi niya tuwing magluluto siya sa gali, may naririnig siyang mga boses na nag-uusap sa kitchen storage. Akala niya ay may nakatago na crew member doon pero pagbubukas niya, walang tao. Parang mga babae na nag-uusap, sabi niya sa amin habang nag-aalmusal. Wikang Tagalog pero hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Parang mula sa luma ng panahon. Si Mang Edong, na tahimik na marinong may 20 taong karanasan, ay unang beses na nakita naming naging tensyonado. Mga kabataan, sabi niya, hindi biro ang dagat na ito. May mga lugar na hindi dapat ginugulo. Ano bang ibig sabihin mo, Mang Edong? Tanong ko. Tumayo siya at kumuha ng lumang mapa mula sa kanyang bag. Inilatag niya sa mesa ang yellowed na papel na may mga marka ng tubig at panahon. Tinuturo niya ang 3 puntong bumubuo ng triangle sa gitna ng mapa. Tignan ninyo itong lugar, sabi niya. Romblon dito, Sibuyan dito at Tablas dito. Ang 3 puntong ito ay bumubuo ng isang triangle at sa loob ng triangle na ito, tumigil siya at tiningnan kaming lahat. Sa loob ng triangle na ito, maraming barko ang naging mysterious. Hindi lang nawala, namatay. Mga taong hindi nakakita ng kapamilya, mga seaman na hindi nakauwi. Lumang kwento lang yan, Mang Edong, sabi ni Boyet. Mag-aalamat. Alamat?
Natawa si Mang Edong pero walang kasiyahan sa tawa niya. Boyet, ilang beses na akong napadaan dito at bawat beses may nakakasama akong hindi nakikita ng mata pero ramdam ng puso. Umaga pa lang pero pakiramdam ko ay may mabigat na ulap na bumalot sa aming barko. Hindi lang ang panahon, kundi ang mood mismo ng lahat. Kahit si Kapitan Reyes ay mas tahimik kaysa dati. Dahil may shift ako ulit sa engine room kinaumagahan, nagdesisyon akong magstay na lang doon at mag-observe. Gusto kong malaman kung totoo ba ang mga nararamdaman namin o product lang ng imagination. Mga tanghaling tapat habang nagche-check ako ng fuel gauge, narinig ko ulit ang mga yapak. Pero ngayon hindi na mula sa dulo ng engine room, nasa taas, sa deck. Thud, thud, thud. Mabigat na mga hakbang, parang maraming tao ang naglalakad sabay-sabay. Pero alam ko na walang maraming tao sa deck ngayong tanghali. Si Mario lang dapat ang nandoon para sa maintenance. Tumakbo ako paakyat pero pagkarating ko sa deck, si Mario lang ang nakita ko. Nakaupo siya sa may likod ng wheelhouse, naglilinis ng mga rope. Mario, may nakita kang ibang tao dito? Tanong ko. Tumingala siya. Wala pre, ikaw lang ang dumating. Narinig mo ba ang mabibigat na hakbang? Tumigil siya sa ginagawa. Mga hakbang, wala akong narinig na. Biglang tumahimik siya. Nakita ko sa mukha niya ang takot. Mario, ano? Gab, sabi niya ng mahinang boses. Kanina pa ako dito, mga 2 oras na. At hindi ka ang unang umakyat dito. Nagkatinginan kami. Ano ibig mo sabihin? Mga 30 minuto na nakakaraan. May mga taong umakyat dito. Hindi ko nakita ang mga mukha nila dahil nakatungo lang ako sa ginagawa ko. Pero narinig ko ang mga yapak nila. Akala ko mga crew na lang na umaakyat para sa break. Saan sila nagtungo? Nagturo siya sa may bow ng barko. Doon sa harap. Pero wala akong narinig na bumaba. Tumakbo kami sa bow ng barko. Walang tao doon. Walang bakas. Pero nakita namin ang mga basang marka sa sahig. Tulad ng nakita ko sa engine room. Mga bakas ng paa na parang galing sa dagat. Pero ang lahat ng crew ay nasa ibang parte ng barko. Sino ang gumawa ng mga bakas na iyon? Gabi na nang may mangyaring hindi ko makakalimutan. Mga 12:00 na ng madaling araw at shift ko ulit sa engine room. Pero ngayong gabi, hindi ko pinalampas na magdala ng radyo para sa communication sa ibang crew. Mga 30 minuto pa lang ako sa engine room nang marinig ko ang boses. Hindi galing sa radyo, hindi galing sa itaas, galing sa loob mismo ng engine room. Boses ng babae, kumakanta. Anak ng dagat, umuwi ka na. Sa kaibuturan ng asul na tubig. Ang awit ay malambing pero malungkot. Parang lullaby pero may halong pag-iiyak. Tumigil ako sa ginagawa ko at nakinig. Ang boses ay nanggagaling sa likod ng main engine. Dahan-dahan akong lumapit. Hawak ang flashlight, hinahanap ang pinagmulan ng awit. Pero habang lumalapit ako, mas lumalaki ang takot ko. Hindi dahil sa boses, kundi dahil sa laminig na unti-unting bumabalot sa akin. Nang nakarating ako sa likod ng engine, nakita ko siya. Isang babae, nakasuot ng puting saya na umabot hanggang sahig. Mahaba ang buhok na nakakalat sa likod. Nakatalikod siya sa akin, patuloy na kumakanta. Miss? Tawag ko pero hindi siya lumingon. Mas lumapit ako. Nakita kong basang-basa ang damit niya at sa sahig may mga tubig na nagkakalat. Pero hindi usual na tubig, may kasamang alga at maliliit na shells. Miss, hindi kayo dapat nandito, sabi ko, pero nanginginig na ang boses ko. Bigla siyang tumigil sa pagkanta, unti-unti siyang lumingon sa akin. Walang muka, walang mata, walang ilong, walang bibig, makinis lang na balat na kulay putla, parang porselana. Sigaw ako ng malakas at tumakbo papalayo. Pero narinig ko pa rin ang kanyang tawa, malamig na tawa na umiikot sa buong engine room. Pagtakas ko sa itaas, nakasalubong ko si Kapitan Reyes. Nakita niya ang pagkakataranta ko. Gab, anong nangyari? Kapitan, may babae sa engine room, walang muka, kumakanta. Tumahimik ka, putol niya sa akin.
Tinignan niya ang paligid, siguraduhin na walang ibang nakikinig. Sumama ka sa cabin ko. Sa cabin ni Kapitan Reyes, ipinakita niya sa akin ang mga dokumentong hindi ko alam na meron pala siya. Mga lumang report, mga newspaper clippings at mga official records mula sa Coast Guard. "Gab, hindi ka ang unang nakakita niyan," sabi niya. "Ang babaeng walang mukha. Nakita na siya ng maraming seamen sa lugar na ito." Pinakita niya sa akin ang isang newspaper clipping mula 1987. Ang headline, "Mysterious Disappearances in Romblon Waters Continue." Basahin mo. Binasa ko ang article. Nagsasabi dito na mula taong 1950, may mga regular na reports ng mga nawawalang barko sa lugar na iyon. Hindi lang cargo ships, pati passenger boats, fishing vessels, kahit mga Coast Guard patrol boats. Pero ang pinaka-interesante, sabi ni Kapitan, ay ang mga testimonies ng mga survivors. Pinakita niya sa akin ang mga affidavit. Lahat ng nakaligtas ay may pareho lang na kwento. Nakita nila ang mga taong naglalakad sa tubig, mga boses na kumakanta sa gabi, at ang babaeng walang mukha na laging nakikita sa engine room ng mga barko. "Sino siya?" tanong ko. "Hindi namin alam ang pangalan niya, pero base sa mga lumang kwento, siya raw ay isang prinsesa mula sa pre-kolonyal na panahon. Namatay siya sa dagat kasama ang kanyang mga kawal habang tumakas sila sa mga Kastila. Simula noon, hindi siya nakakahanap ng kapahingahan." Tumingin ako sa mga papeles, pero bakit wala siyang muka? "Kasi," sabi ni Kapitan, "ang dagat ay nakuha na ang kanyang kaluluwa. Ang nakikita natin ay hindi na siya talaga, kundi ang kanyang pag-aasa na makakita ng taong makakatulong sa kanya." Kinabukasan, lahat ng crew ay may nakwento, hindi na maitatago ang mga nangyayari. Si June ay nakakita ng mga batang naglalaro sa gali. 3 bata, lahat babae, nakasuot ng mga damit na mukha ng luma. Nagtatatawanan sila habang naglalaro ng patintero, pero hindi nila pinapansin si June. Nang subukan niyang makipag-usap, bigla lang silang nawala. Si Boyet naman ay nakakita ng matandang lalaki sa may stern ng barko. Nakabarong Tagalog, hawak ang sombrero. Nakatingin sa horizon, parang naghihintay ng dating ng sinuman. Nang lumapit si Boyet para makipag-usap, lumingon ang matanda, pero ang mata niya ay puro tubig. Literal na tubig ang lumalabas sa mga mata niya sa halip na luha. Ang pinaka-nakakatakot na experience ay nangyari kay Mario. Natutulog siya sa kanyang bunk nang marinig niya ang katok sa pinto ng kanilang quarters. Binuksan niya pero walang tao. Pero sa sahig ng koridor may mga basang bakas ng paa na nagsisimula sa pinto niya at papunta sa kabilang dulo ng barko. Sinundan niya ang mga bakas papunta sa bridge. Doon niya nakita ang mga sundalo, mga lalaking nakasuot ng World War II era uniforms, mga Amerikanong sundalo base sa kanilang uniforms. May mga sugat sa katawan, may dugo sa muka, pero tahimik silang naglalakad sa bridge. Ang isa sa kanila ay hawak ang flag ng United States, pero punit at duguan. Nang makita sila ni Mario, tumigil sila sa paglalakad. Ang leader nila, isang sergeant based sa rank, ay lumingon sa kanya. Walang masama sa mga mata, pero may malaking sumbat sa leeg niya na parang saksak ng bayoneta. "Are you one of us?" tanong ng sergeant. Hindi makasagot si Mario. Takot at gulat ang bumalot sa kanya. "We're looking for our ship," sabi ulit ng sergeant. "We've been walking for a long time." Sa kanya naintindihan si Mario. Ang mga sundalong iyon ay mga patay na mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Mga casualties na hindi nakarating sa kanilang bus. Mga nawawalang sundalo na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ang kanilang barko para makauwi. "Hindi ko alam," sabi ni Mario sa wakas. Tumango ang sersyento. "Thank you," sabi niya. At lahat sila ay unti-unting naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Hindi ko na kinaya ang mga nangyayari. Kailangan kong malaman ang totoo. Kaya nang mag-dock kami sa Iloilo para sa supply run.
Nagdesisyon akong mag-research sa local library at makipag-usap sa mga local historian. Doon ko natuklasan ang totoong kasaysayan ng Romblon Triangle. Ayon sa mga record, ang lugar na iyon ay may masasaklap na kasaysayan. Noong panahon ng mga Kastila, maraming mga prinsipe at prinsesa ang nagtago sa mga isla para takasan ang colonization. Ang isa sa kanila ay si Prinsesa Mirasol ng Romblon, na kasama ang kanyang mga kawal tumakas sakay ng mga bangka. Pero hinuli sila ng mga Kastila sa gitna ng dagat. Sa halip na sumuko, nagdesisyon silang tumalon sa tubig kasama ang kanilang mga alahas at kayamanan. Mas pinili nilang mamatay bilang malaya kaysa maging alipin. Noong World War II naman, maraming barko ng mga Allied Forces ang lumubog sa lugar na iyon. Ang mga records ay nagsasabi na may mga engagement sa pagitan ng Japanese at American Naval Forces. Maraming sundalo ang namatay at maraming barko ang hindi nahanap. Pero ang pinaka-nakakatakot na natuklasan ko ay ang pattern ng mga disappearances. Bawat dekada may mga barkong nawawala sa lugar na iyon, hindi dahil sa bagyo o mechanical failure. Dahil sa mga anomalous circumstances. Mga crew na biglang nagiging gulo sa isip, mga kapitan na biglang iniiba ang course palabas sa dagat, mga radio messages na bigla na lang nagiging hindi maintindihan. Ang mga survivors ay laging may pareho lang na testimony. Nakita nila ang mga taong naglalakad sa tubig at naging obsessed sila sa paghahanap sa mga ito. Hindi nila maintindihan kung bakit, pero parang may pumipilit sa kanila na sumama sa mga spirits. Ang mga spirits ay hindi masama. Hindi sila demonic, pero matatag silang umaasa na makakita ng taong makakatulong sa kanila na mahanap ang kanilang pahinga. At kapag nakita nila ang mga living person, hindi nila kayang pakawalan. Nang bumalik ako sa barko, mas tumindi pa ang mga activities. Tuwing gabi, puno ng mga boses ang buong barko. Hindi na namin kailangang mag-imagine. Literal na rinig namin ang mga pag-uusap, mga sigaw, mga iyak. Isang gabi, nagdesisyon akong bumaba sa engine room at direktang makipag-usap sa babaeng walang muka. Kailangan kong malaman kung ano ang gusto niya. Mga 12:00 na nang bumalik ako sa engine room. Nagdala ako ng rosary at isang maliit na cross na binigay sa akin ng lola ko. Hindi ako masyado relihiyoso pero sa sitwasyong iyon, kailangan ko ng lahat ng tulong na makakay ko. Nang makababa ako, narinig ko na agad ang kanyang awit. Anak ng dagat, umuwi ka na, sa kaibuturan ng asul na tubig. Lumapit ako sa kanya. Ngayong alam ko na ang kanyang istorya, hindi na ako natatakot tulad ng dati. May awa pa rin ako para sa kanya. Prinsesa Mirasol, tawag ko. Tumigil siya sa pagkanta. Unti-unti siyang lumingon pero ngayong beses may mukha na siya. Maganda siya, morena, may mahaba at makintab na buhok, may mababaing mata na puno ng kalungkutan. Nakikilala mo ako, sabi niya, at ang boses niya ay parang music na galing sa malayo. Oo, sagot ko. Alam ko ang inyong istorya. Lumapit siya sa akin. Nakita kong ang kanyang mga paa ay hindi tumutupad sa sahig. Lumulutang siya. Mahabang panahon na akong naghihintay, sabi niya. Naghihintay ng taong makakatulong sa amin. Sino-sino kayo? Ang mga nawala sa dagat, ang mga namatay nang hindi nakakauwi. Marami kaming naipon dito sa lugar na ito. Mga sundalo, mga prinsipe, mga seaman tulad mo. Lahat ay may isang pangarap, makauwi. Tumingin siya sa akin ng diretso. Pero hindi namin alam paano. Ano ang kailangan ninyo? Dalhin mo kami sa lupa, kahit saan, basta mula sa dagat mapunta sa lupa, para makahanap kami ng kapahingahan. Naintindihan ko siya. Ang mga spirits ay trapped sa dagat. Hindi sila makakaalis hanggang sa may mag-alok na magdadala sa kanila sa lupa. Kahit simboliko man lang. Paano ko kayo dadalhin? Tanong ko. Ngumiti siya. Kumuha ka ng mga tubig mula sa dagat dito, dalhin mo sa Romblon Island.
ibuhos mo sa lupa at samantalahin mong banggitin ang mga pangalan ng mga nawala. Binigay niya sa akin ang mga pangalan. Marami, mga prinsipe at prinsesa mula sa pre-colonial era, mga sundalo mula sa World War II, mga seaman na nalunod sa mga nakaraang dekada. Lahat sila ay nandoon sa Romblon Triangle, naghihintay. Pero tandaan mo, sabi niya, kapag ginawa mo ito, hindi ka na makakabalik sa lugar na ito. Babalik ka pa pero hindi mo na kami makikita at hindi mo na madarama ang presence namin. Bakit? Dahil matutulungan mo na kami at ang mga tulad mo na may puso para sa mga nawala, protected kayo namin. Kinabukasan, nakipag-usap ako kay Kapitan Reyes. Sinabi ko sa kanya ang plano ko. Hindi ako surprised na hindi siya nag-object. Gab, sabi niya, ilang taon ko na talagang hinihintay na may crew member na maglakas loob na gawin yan kasi alam ko na hindi tayo masisira dito. Ang mga spirits ay naghahanap lang ng tulong. Nang dumating kami sa Romblon Island para sa scheduled stop, kumuha ako ng 3 bote ng tubig mula sa dagat. Ginawa ko ito habang nakatingin sa Romblon Triangle. Pakiramdam ko ay nakikita ako ng mga spirits mula sa malayo. Sa island, naghahanap ako ng isang quiet place na malapit sa dagat pero nasa lupa. Sa may dulo ng isla may isang maliit na burol na overlooking ang dagat. Doon ko dinala ang mga bote ng tubig. Mag-isa ako. Mga 6:00 na ng hapon nagsisimula na ang sunset. Magandang timing para sa ritual na ginawa ko. Binubukas ko ang unang bote para sa mga prinsipe at prinsesa na namatay para sa kalayaan. Ibinuhos ko ang tubig sa lupa. Si Prinsesa Mirasol, Prinsipe Dalangin, Prinsesa Lina o Prinsipe Mactan. Binubukas ko ang pangalawang bote para sa mga sundalong namatay sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ibinuhos ko ang pangalawang tubig, Sergeant Williams, Private Rodriguez, Lieutenant McCarthy, Corporal Santos. Binubukas ko ang pangatlong bote para sa mga seamen na nalunod habang naghahanap buhay. Ibinuhos ko ang huling tubig, Captain Delgado, Engineer Ramos, Cook Fernandez. Habang binibigkas ko ang mga pangalan, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Parang may mga boses na sumasagot sa akin, mga maliliit na salamat na galing sa malayo. Nang matapos ko, tumahimik ang lahat, pero hindi ang nakakatakot na katahimikan. Ang mapayapang katahimikan, parang ang mundo mismo ay nag-breathe ng maluwag. Pagtingin ko sa dagat, nakita ko sila para sa huling beses. Mga libo-libong liwanag na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Hindi na sila nakikita bilang mga tao, kundi mga liwanag na unti-unting tumataas papunta sa kalangitan. Ang mga spirits ay finally free. Pagtayo ko sa barko kinabukasan, naging iba na ang lahat. Walang mga basang bakas sa engine room, walang mga boses sa galley, walang mga anino na sumusunod. Ang lahat ng crew ay napansin din ang pagbabago. Si June ay nagsabi na wala ng mga boses sa kitchen. Si Mario ay hindi na nakakita ng mga anino sa deck. Si Boyet ay nakatulog na ng mahimbing. Si Mang Edong ay lumapit sa akin. Gab, ginawa mo ba? Tumango ako. Ngumiti siya at tumapik sa balikat ko. Salamat, Hijo. Maraming seaman ang nagtrabaho sa barko na ito pero ikaw ang una na naging brave enough para makipag-usap sa kanila. Hindi naman brave, Mang Edong. Awa lang. Yun ang tawag namin doon, bravery. Mga 3 buwan na mula noon, bumalik na kami sa Romblon Triangle maraming beses pero hindi na tulad ng dati. Ang dagat ay normal na, walang mga kababalaghan, walang mga nakikita. Pero iba na ang pakiramdam ko tuwing dadaan kami doon. Hindi takot, kundi respeto. Alam ko na ang lugar na iyon ay may malalim na kasaysayan. May mga taong namatay doon, may mga pangarap na hindi na natupad. Pero ngayon alam ko rin na may mga tao na willing tumulong, na kahit gaano kataas ang takot, mas malakas pa rin ang awa. Minsan sa gabi, habang naka-duty ako sa engine room, pakiramdam ko ay may mga nagmamasid pa rin. Pero hindi na mga spirits na nangangailangan ng tulong. Mga spirits na nagpo-protect sa amin.
Mga spirits na naging mga guardian angels dahil tinulungan namin sila. Pero hindi natatapos doon ang kwento ko dahil matapos ko natulungan ang mga trapped spirits sa Romblon Triangle. Naging mas sensitive ako sa mga supernatural. Parang naging channel ako para sa mga spirits na nangangailangan ng tulong. Sa susunod naming mga biyahe, nagsimula akong makakita ng mga bagong spirits sa iba't ibang lugar. Sa Bohol Strait, nakita ko ang mga Japanese soldiers na namatay during World War II. Sa Mindoro Strait, nakita ko ang mga pirates na namatay sa mga naval battles noong Spanish era. Sa Sulu Sea, nakita ko ang mga Muslim warriors na namatay habang nagde-defend ng kanilang territory. Lahat sila ay may parehong hiling, makahanap ng kapahingahan. At lahat sila ay nakatingin sa akin, umaasa na matutulungan ko sila tulad ng ginawa ko sa Romblon Triangle. Pero may napagtanto akong mahirap na katotohanan. Hindi ko maaaring tulungan ang lahat. Ang ritual na ginawa ko sa Romblon ay specific para sa mga spirits na nandoon. Bawat lugar ay may kanya-kanyang history, kanya-kanyang spirits, kanya-kanyang way para makahanap ng peace. Naging mas mabigat ang mga biyahe ko. Hindi lang dahil sa trabaho kundi dahil sa mga nakikita ko. Tuwing dadaan kami sa mga lugar na may masasamang kasaysayan, makikita ko sila. Mga mata na nakatitig sa akin mula sa tubig, mga kamay na nakaabot sa amin mula sa mga alon, mga boses na tumutawag sa hangin. Nagsimula akong mag-research ng mga techniques para sa pag-deal sa mga spirits. Nag-consult ako sa mga albularyo, mga paranormal investigators, mga historians. Natutunan ko na ang ginawa ko sa Romblon ay isang form ng ritual cleansing. Ang paglipat ng mga trapped souls mula sa lugar na hindi nila makakaalis papunta sa lugar na makakapag-rest sila. Pero hindi lahat ay kasing simple ng Romblon case. May mga spirits na may unfinished business. May mga spirits na may galit. May mga spirits na ayaw pang umalis. Tulad ng nakita ko sa Bataan Peninsula. Isang biyahe namin mula Manila papunta sa Subic, dadaan kami sa Bataan Peninsula. Alam kong lugar na iyon ay puno ng history. Doon naganap ang Death March during World War II. Maraming Filipino at American soldiers ang namatay doon. Pero hindi ko inasahan ang intensity ng mga spirits na nakita ko. Sa gitna ng gabi, habang nag-duty ako sa engine room, biglang naging malamig ang paligid. Mas malamig pa kaysa sa Romblon Triangle. At ang lamig na iyon ay may kasamang galit. Ramdam ko ang tension sa hangin, parang may mabibigat na usapan sa taas. Akyat ako sa deck para tingnan, dun ko nakita sila. Mga sundalong Pilipino at Amerikano, pero hindi tulad ng mga nakita ko sa Romblon Triangle. Ang mga spirits na ito ay may galit sa mga mata. May dugo sa mga damit, may mga sugat na fresh pa rin. At ang pinaka nakakatakot, nakatingin silang lahat sa akin. Ikaw, sabi ng isa sa kanila, isang Filipino soldier na may tali pa sa mga kamay. Ikaw ang nakakakita. Lumapit siya sa akin. Nakita ko ang marka ng torture sa kanyang mukha. Tulungan mo kami. Ano ang kailangan ninyo? Tanong ko. Hustisya, sagot niya. Hindi kapahingahan, hustisya. Naintindihan ko agad ang problema, hindi tulad ng mga spirits sa Romblon Triangle na naghahanap lang ng peace. Ang mga spirits sa Bataan ay naghahanap ng justice. At ang justice ay hindi ko maaaring ibigay sa kanila. Hindi ko kayo maaaring tulungan, sabi ko. Ang hustisya ay hindi ko maaaring ibigay. Galit na galit ang mga mukha nila. Kung hindi mo kami matutulungan, hindi ka makakaalis dito. Naramdaman ko agad ang pagbabago sa barko. Ang makina ay nagsimulang maging unstable. Ang steering ay nagsimulang maging mahirap kontrolin. Ang mga spirits ay ginagamit ang kanilang power para pigilan ang aming pag-alis. Kailangan kong mag-isip ng mabilis. Kailangan kong makipag-negotiate sa kanila nang hindi ko sinasabi na hindi ko sila matutulungan. Ano ang gusto ninyong mangyari? Tanong ko.
Gusto naming malaman ng mundo ang nangyari sa amin, sabi ng leader nila. Gusto naming malaman ng mga tao ang katotohanan, hindi yung mga kwentong ginawa ng mga historians. Ang totoong nangyari, naisip ko ang mga dokumentong nakita ko sa mga library. Ang mga official records ay palaging sanitized. Walang detalye tungkol sa actual torture, sa actual suffering. Ang mga textbook ay nagsasabi lang ng death march, pero hindi nagsasabi ng kung gaano ka-brutal ang mga nangyari. Paano ko malalaman ang totoong nangyari? Tanong ko. Ipapakita namin sa iyo, sabi ng leader. Pero babantayan mo kaming ikukwento mo sa mga tao. Nang sumang-ayon ako, nagsimula ang mga visions. Hindi lang nakita ko, naranasan ko rin. Nakita ko ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo na naglalakad sa ilalim ng init ng araw. Walang tubig, walang pagkain. Mga paa na punong-puno ng sugat. Mga mata na walang pag-asa. Naranasan ko ang sakit ng mga bayoneta na itinusok sa mga umaayaw na maglakad. Narinig ko ang mga iyak ng mga sundalo na naiiwan sa daan. Nakita ko ang mga Japanese soldiers na walang awa, walang konsiderasyon para sa mga buhay na nasa harap nila. Pero ang pinakanakakadurog na nakita ko ay ang mga Pilipinong sundalo na pinagtatali-tali at ginawang target practice. Mga kabataang sundalo na hindi pa nakakakita ng labanan, ginawang entertainment ng mga Japanese soldiers. Ang mga visions ay tumagal ng mga 3 oras, pagkatapos parang nabunutan ako ng lakas. Hindi ko kayang tumayo, hindi ko kayang mag-isip. Nakita mo na, sabi ng leader ng mga spirits. Yan ang gusto naming malaman ng mundo, hindi yung mga generic na description sa mga libro, ang tunay na nangyari. Tumango ako, naintindihan ko na ang responsibility na ibinibigay nila sa akin. Nang makarating kami sa Subic, hindi ako makakain ng 2 araw. Ang mga nakita ko ay hindi ko maalis sa isip. Ang mga detalye ay sobrang vivid, sobrang real. Nagdesisyon akong mag-research tungkol sa mga veterans ng World War II. Nakipag-ugnayan ako sa mga veteran associations, sa mga historians na specializing sa World War II Philippine history. Natuklasan ko na maraming mga veterans na may parehong mga kwento sa nakita ko. Mga detalye na hindi nakalagay sa mga official records, mga testimonies na hindi na-publish sa mga libro. Nagsimula akong mag-document ng mga testimonies na iyon. Ginawa ko ang mga interviews, nag-record ng mga stories ng mga veterans o ng mga anak ng mga veterans. At sa bawat kwentong nakuha ko, mas nagiging clear sa akin ang mga nakita ko. Ang mga spirits ay nagbibigay sa akin ng mga specific details para ma-verify ko ang mga testimonies. Matapos ang mga buwan ng research, nag-decide akong mag-start ng isang blog. Ginawa ko ang Voices from the Deep, isang blog na nagfe-feature ng mga untold stories ng mga namatay sa dagat. Nagsimula ako sa Romblon Triangle story, pero hindi ko sinabi na nakita ko ang mga spirits. Ginawa ko siyang historical narrative based sa mga research na ginawa ko. Ang response ay overwhelming. Maraming mga tao ang nag-share ng kani-kanilang mga family stories. Mga lolo at lola na may mga kwentong hindi pa naikukwento. Mga namatay na relatives na may mga mysteries na hindi pa nasusolve. Pagkatapos nag-post ako ng Bataan story. Ginawa ko ring historical narrative pero may mga specific details na nakuha ko mula sa mga spirits. Maraming mga veterans at mga anak ng mga veterans ang nag-reach out sa akin. Sinabi nila na tama ang mga detalye na nakalagay sa story ko. Mga detalye na hindi nakalagay sa mga official records. Isa sa mga nag-comment ay si Lola Elena, 89 na taong gulang. Sabi niya, ang tatay niya ay survivor ng Death March. At ang mga kwentong nakalagay sa blog ko ay exact na pareho sa mga kwentong ikwinekwento ng tatay niya sa kanya. Parang ikaw mismo ang nandoon, sabi niya sa akin. Hindi ko sinabi sa kanya na parang nandoon nga ako.
Dahil sa success ng blog, naging mas active ang mga spirits sa paligid ko. Parang naging known ako sa kanila bilang isang tao na willing makipag-usap at makinig. Sa susunod naming mga biyahe, laging may mga spirits na lumalabas. Hindi na ako natatakot tulad ng dati, pero naging mas challenging ang mga cases. Sa Palawan, nakita ko ang mga spirits ng mga prisoners of war na namatay sa mga Japanese concentration camps. Gusto nilang malaman ng mga pamilya nila ang nangyari sa kanila. Sa Leyte, nakita ko ang mga spirits ng mga civilians na namatay during the Japanese occupation. May mga specific messages sila para sa mga kamag-anak nilang buhay pa. Sa Mindanao, nakita ko ang mga spirits ng mga Muslim fighters na namatay sa mga conflicts. Gusto nilang maintindihan ng mga tao ang kanilang side ng mga istorya. Bawat lugar ay may kanya-kanyang spirits, kanya-kanyang stories, kanya-kanyang requests. Pero ang pinaka nakakapagtakang nangyari ay sa isang biyahe namin mula Cebu papunta sa Bohol. Habang tumatagal ang mga biyahe ko, napapansin ko na ang mga spirits na nakakausap ko ay nagiging mas organized. Sa Bohol Strait, nakita ko ang mga spirits mula sa iba't ibang time periods na nagsasama-sama. Mga pre-kolonyal na mga mandirigma kasama ang mga Spanish soldiers. Mga veteran ng ikalawang digmaang pandaigdig kasama ang mga modern-day fishermen na nalunod. Ang leader nila ay familiar sa akin. Si Prinsesa Mirasol ang unang spirit na nakausap ko sa Romblon Triangle. Gabriel, sabi niya, salamat sa ginawa mo para sa amin. Prinsesa, bakit kayo nandito? Hindi ba kayo nag-rest na? Nag-rest na kami, sabi niya. Pero balik kami para sa iba, para sa mga spirits na nangangailangan ng tulong. Naging guardian kami ng mga katulad mo, mga tao na may kakayahan na makipag-ugnayan sa amin. Ipinakita niya sa akin ang mga spirits na kasama niya, mga dati nang nakahanap ng kapahingahan pero bumalik para tumulong sa mga hindi pa nakakahanap ng kapahingahan. Ngayon, sabi niya, may malaking problema na kailangan naming solusyonan. Ano iyon? May isang lugar sa Pilipinas na puno ng mga trapped spirits. Mas marami pa kaysa sa Romblon Triangle. Mas matanda pa ang mga spirits na nandoon at mas mahirap pa silang tulungan. Nagturo siya sa direksyon ng silangan, ang Devil's Triangle ng Pilipinas, ang lugar na tinatawag nilang Bermuda Triangle ng Pacific. Sa lugar na tinuturo ni Prinsesa Mirasol, may mas malaking concentration ng mga spirits na mula pa sa pre-colonial na panahon, mga spirits ng mga ancient rulers, mga babaylan, mga warriors na namatay sa mga intertribal wars. Bakit hindi sila makakahanap ng peace? Tanong ko. Dahil ang mga spirits na iyon ay nakabind sa mga ancient artifacts na naibaon sa kailaliman ng dagat. Sabi ni Prinsesa Mirasol, mga ginto, mga ancient weapons, mga ritual objects. Hanggang sa hindi ma-recover ang mga objects na iyon, hindi sila makakahanap ng kapahingahan. Naintindihan ko na ang mga ancient spirits ay naka-attach sa mga material objects. Hindi tulad ng mga spirits na nakausap ko, na naka-attach sa mga lugar o sa mga memories. Paano namin mahahanap ang mga objects na iyon? Tanong ko. Doon ka namin kailangan, sabi niya. Kailangan naming isang living person na mag-coordinate sa mga divers, sa mga marine archaeologists. Isang tao na may knowledge sa dagat, na may connection sa mga taong makakagawa ng legitimate archaeological expedition. Naisip ko ang mga nakilala ko sa mga nakaraang buwan. May mga marine archaeologists na naging interested sa mga stories na napost ko sa blog. May mga treasure hunters na ethical, mga tao na interested sa history kaysa sa monetary value ng mga artifacts. Pero mahirap iyon, sabi ko. Kailangan ng permits, ng funding, ng equipment. Tutulungan ka namin, sabi ni Prinsesa Mirasol.
Ang mga spirits na nakahanap na ng peace ay magtutulungan para mag-guide ka sa tamang mga tao, sa tamang mga opportunities. Sa mga susunod na buwan, nagsimula akong mag-prepare para sa malaking misyon. Nag-resign ako sa barko at nag-focus sa full-time na pag-research at pag-coordinate ng mga archaeological expeditions. Nagsimula akong makipag-partner sa mga marine archaeologists mula sa University of the Philippines Marine Science Institute. Si Dr. Maria Santos, isang expert sa underwater archaeology, ay naging interested sa mga findings na na-post ko sa blog. Gabriel, sabi niya sa akin, ang mga historical details na nakuha mo ay accurate. Pero paano mo nakuha ang mga information na hindi nakadocument sa mga official records? Hindi ko sinabi sa kanya na nakuha ko mula sa mga spirits. Sinabi ko lang na nakuha ko mula sa mga testimonies ng mga veterans at mga descendants ng mga historical figures. Nagtulungan kami sa pagplan ng mga expeditions. Ginawa namin ang mga applications para sa mga permits mula sa National Museum, sa Maritime Industry Authority, sa mga local government units. Habang nagpapahinga ako sa mga gabi, nakakausap ko pa rin ang mga spirits. Binibigyan nila ako ng mga specific coordinates ng mga descriptions ng mga artifacts na kailangan namin hanapin. Bago mag-start ang malaking expedition, nagdesisyon akong bumalik sa Romblon Triangle. Gusto kong makita kung may mga nagbago. Nakakuha ako ng bangka mula sa local fishermen. Mag-isa akong pumasok sa gitna ng triangle. Ang tubig ay kalmado, walang mga kababalaghan. Pero ramdam ko pa rin ang presence ng mga spirits, hindi na ang mga trapped spirits, kundi ang mga guardian spirits na bumalik para bantayan ng lugar. Prinsesa Mirasol, tawag ko sa hangin. Lumabas siya sa tubig pero ngayon ay iba na ang appearance niya. Hindi na siya nakasuot ng puting saya. Nakasuot siya ng gintong damit, may korona sa ulo. Ang appearance ng isang prinsesa na nasa kapangyarihan. Gabriel, sabi niya, handa ka na ba? Hindi ko alam, sabi ko. Malaki ang responsibilidad na ibinibigay ninyo sa akin. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. Marami kaming nakatayo sa likod mo. Ang lahat ng spirits na natulungan mo ay hindi ka iiwan. Ipinakita niya sa akin ang mga spirits na nakakausap ko sa nakaraang mga buwan. Lahat sila ay nandoon, nakatingin sa akin ng may pagmamahal at paggalang. Ang ginagawa mo ay hindi lang para sa mga spirits, sabi niya. Para rin sa mga tao, para sa mga susunod na henerasyon na magiging interested sa history, para sa mga katotohanan na hindi dapat makalimutan. Sa pagbabalik ko sa Manila, nagsimula na ang official na expedition. Kasama ko si Dr. Santos at ang kanyang team. May mga professional divers, may mga underwater photographers, may mga marine biologists. Pero sa gabi, mag-isa lang ako sa cabin ng expedition ship. Nakakausap ko pa rin ang mga spirits. Ginagabayan nila ako sa mga tamang coordinates, sa mga tamang depths. Ang unang dive, nakakita kami ng mga remains ng mga ancient boats. Mga bangka na ginawa mula sa Ipil at Molave na naging coral reefs na ngayon. At sa mga coral reefs na yon, nakakita kami ng mga artifacts. Mga gintong jewelry, mga ancient weapons, mga ritual objects na ginawa mula sa gold at silver. Ang bawat artifact na nakukuha namin ay may kasamang flash ng visions. Nakikita ko ang mga ancient rulers na nag-own ng mga objects na yon. Nakikita ko ang mga rituals na ginagamit ang mga objects. Nakikita ko ang mga circumstances kung paano namatay ang mga ancient spirits. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang misyon. Nakakuha na kami ng maraming ancient artifacts at nasa National Museum na ang mga iyon. Ang mga spirits na nakabind sa mga artifacts ay nakahanap na ng kapahingahan. Pero marami pa ring mga lugar sa Pilipinas na puno ng mga trapped spirits. Marami pa ring mga katotohanan na kailangan malaman. Marami pa ring mga spirits na naghihintay ng tulong. Ang blog ko ay naging mas popular. May mga tao na nagsisend ng mga sariling paranormal experiences.
May mga historians na nagko-collaborate sa akin para sa mga research. May mga local government units na nagre-request ng mga historical documentation para sa kanilang mga lugar. Pero ang pinaka-importante para sa akin ay ang mga spirits na natulungan ko. Ang mga spirits na nakahanap ng kapahingahan. Ang mga spirits na naging guardians ng mga katulad ko. Mga tao na may kakayahan na makipag-ugnayan sa supernatural. Kasi sa huli hindi tayo nag-iisa sa mundo. May mga spirits na nakakasama natin, mga spirits na nangangalaga sa atin, mga spirits na dating mga tao rin na may mga pangarap, mga pag-asa, mga pagmamahal. At ang mga spirits na iyon ay hindi nakakalimutan, hindi dapat makalimutan. Hanggang sa susunod na kwento. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga hindi nakikita. Maraming mga tao ang nagtatanong sa akin, Gab, hindi ka ba natatakot sa mga nakikita mo? Ang sagot ko lagi, hindi na. Kasi natutuhan ko na ang mga spirits ay hindi kaaway. Sila ay mga tao na namatay, mga tao na may mga kwentong dapat malaman, mga tao na nangangailangan ng tulong para makahanap ng kapahingahan. Kung sakaling mapadaan kayo sa mga dagat ng Pilipinas at makakita kayo ng mga kakaibang bagay, huwag kayong matakot, makipag-usap kayo, makinig kayo. Kasi ang mga spirits ay hindi namin kalaban. Sila ay mga kasama natin sa journey na ito. Mga kasama natin na naghahanap ng kapahingahan. Mga kasama natin na naghahanap ng katotohanan. Mga kasama natin na naghahanap ng pagmamahal. Salamat sa pakikinig sa aming mga kwento.